Sa video ito ay pinuntahan natin ang bayan ng San Nicolas, Batangas. Isa ito sa bayan ng Batangas na masisilayan mo na maganda ang Taal Volcano. Matatagpuan mo rin dito ang isa sa pinakamalaki at pinakamahaba na ginagawang circumferential road sa gilid ng lawa ng Bulkan Taal. Matatagpuan mo rin dito ang isa sa pinakamakasaysayang lugar dito sa Batangas. Ito ay ang old ruins ng simbahan ng Taal na pinaguho ng pagputok ng Bulkang Taal noong 1754. Dito mo rin masasaksihan ang dinadayo ngayon ng mga turista, ang Lava Walk Adventure. Dito mo rin matatagpuan ang isang imahe ng malaking isda, ang isdang tinatawag nilang maliputo. Ito mo lang mahuhuli sa lawa ng Taal. Kaya tara na mga kapanalig, magbalik tanaw tayo sa kasaysayan ng bayan ng Taal dito sa San Nicolas, Batangas. Samahan niyo ako na panoorin ang video nating ito. So, what's up mga kapanalig? Medyo singkad yung init ngayon, ano? Tutok na tutok sa atin yung init. It's around 3 o'clock na. So, for today's vlog mga kapanalig ay pupunta tayo sa isang bayan. So, sa barangay o bayan ng San Nicolas, Batangas. Dito tayo ngayon sa may Tawilisan. At ito na, nakapasok na tayo mga kapanalig. Andito na tayo sa puntang bayan ng San Nicolas. Dito sa old ruins ng bayan or simbahan ng Taal. So hindi ko alam na ito palang lugar na ito. Ito ang dating Taal. Dito tinayo yung kauna-unahang simbahan ng Basilica o ng Saint Martin de Tours dito sa bayan ng Taal. Ito pala yung pinakabayan dati, itong bayan na ngayon ay San Nicolas, Batangas. Simbahan ba to? Chapel, oh. Ganda ng chapel nila, oh. Ano, kitang kita rin dito yung ang ganda, oh. Pansin mo rin pala dito yung Bulkang Taal, oh. Kitang kita rin dito, oh. So guys, dito tayo ngayon sa San Nicolas, Batangas. At pupuntahan natin yung isang area dito na may pwedeng magpicture, no? Yung sa Maliputo. Meron kasi silang ginawa dito na isang lugar. Ito kasi yung nalakada natin to, tinatawag nila itong Lava Walk. Siguro nung panahon una, ito yung naging sanhi ng pagsabog ng bulkan. Kasi yung bulkan, yun lang po yung bulkan, oh. Nandito lang, oh, ayan, yung dalawa. So naglagay sila nito, oh. Ganda naman. Ayan. Ganda, oh. I love San Nicolas. So, nandito tayo ngayon. Pupuntahan lang natin yung isang lugar dito kung saan ay hindi ko lang alam kung pwede pumunta. Kasi doon sa banda ron ay naroon yung picture. Pero parang sinarahan, eh. Kasi may construction na ginagawa. Hindi tayo makakapunta, yun, no? Yun yung kanilang malaking Maliputo, yung lugar na yun. So di tayo pwede pumunta, may construction na ginagawa ngayon dito sa area na to.
Kaya dito lang po tayo muna. So, punta tayo sa isang gilid. Pakuha tayo picture dito. And then, puntahan natin yung old ruins. And then, pasyal ko kayo doon sa circumferential road na inabot. Dito. Mainit. So, dito tayo ngayon. Naglakad tayo ng konti. Ang sarap ng hangin. Ganda yung view. So, pahinga lang tayo dito mga kapanalig. Dito lang muna tayo. Ayan. So hey guys, dito tayo. Nakausap natin si tatay. Ano ang pangalan ni tay? Inan. Reynan. Oo. Reynan, ayun. Tay, bakit po sinira yon? Ay, gawa ko ano eh. Baka may malaglag ng tawag ko doon. So katulad na naulit nyo kanina, may nahulog nung May nakulog ko doon eh. Baka may maulit naman. baka may maulit na naman. So nagkaroon na sila ng precautionary measure. Nilagyan nila ng harang, no? Para hindi makulang dito. So, usually sa tatay ano to? Sinasarang ba to pagkagabi? Hindi ho, open ho yan. Open siya paggabi. Mm. Hanggang doon sa kung saan pupuntahan. Oo. Ito hanggang dito lang ho muna. Ayun. So, maganda yung ginawa nila dito sa lugar ng San Nicolas ngayon. Maluwang yung playground. Napakalinis eh. Malinis pati. Malinis. So, marami pa rin dito malipot to. Katulad ng ginagawa ngayon. Ay, marami pa ho. Ay, doon sa may tindahan ng Maliputo din sa may restaurant ng Maliputo restaurant. Walang nagtitinda na naghahango na galing sa dagat. Ay, wala ho, wala. Ayun. Pero mga panalig, dito lang tayo ngayon at pinuntahan natin ito. Hindi naman to first time natin nakapunta. I think third time ko na nakapunta dito. Maganda, At maganda. Magandang gusto. yun nga, yung ganda ho ng pagkakagawa ngayon dito. Sa isang taon, yung mga buo na yun, maganda. So sa plano, sa susunod na taon ay mabuo po siya. Oo. Ayun. Mapaganda nga uli, no? Oo. Kasi yun lang ang naging problema, no, nawala. At ang ganda pala dito. Kitang-kita pala dito yung Bulkan Taal. Ito ba yung anong tawag dito? Malaking binte, ano ba? Ano ba yan? Bintian. Ah. Bintian. Bulkan Binintian. Yung kabila, itong bulkang. May pumutok yung malaki yung ukala na yan. Sa kabilang yon. Ay, ano tong bakit ganyan na rin yan? Ay, Nadamay. hindi, dati na pumutok yan. Oo. Itong mataas na yan, ang tabo ng putok dyan ng mga asphalt dyan ng mga Bumagsak. So ito pala dati, ang San Nicolas pala, dating Taal. Ang sinaunang Taal. At dito ko na naglagay ng Taal Basilica na itong St. Martin de Tours na ito. Nang tuloy na tal din talaga malaking timbahan dyan. Oo, na noong 1574 o 1754 ay nung pumutok yung bulkan ay natabunan, nasira. Oo. Hindi, kasabi ng mga tao na dyan na nagtakbuhan mga taong Nung sumabog, doon marami namatay na tao dyan. na dadaganan. Dahil nung sumabog, doon sila puntahan, hindi naman nila alam na babagsak. So yun guys, marami pa lang na hulog doon, namatay na tao, sabi ni tatay dito. Dito lang tayo, papalipas tayo ng oras. Nasarap kasi ng hangin eh. Yung pumutok-pumutok ngayon, ay nagka-crack naman na rin, fault line na rin. Nagcrack ko dito, so inayos na uli ito. Tinambakan na. Sa mga bahayan doon, sa taas na yun. So yun, nandito tayo sa fault line na lang. Mamaya, papasyalan natin yung kabila doon. Ikot ko kayo, sakay tayo sa motor. Kuha natin ang video hanggang doon sa ginawa na circumferential road. Doon sa Simsim. Sa same, doon sa may dulo na yun. Maganda ho yun doon. At pupuntahan natin para at least makita rin ninyo doon sa vlog natin mga kapanalig. So salamat sa inyo ha. Salamat sir. So yun guys, makikita nyo dito yung ruins, no? Yung ruins nung Taal, ano? Ayan, ito makikita. Ayun, no? So gusto sana natin pasukin pero nakalak eh. Parang mahirap pasukin ngayon kasi nilak nila. Pero ito po yung dating basilica. So nakalak, hindi tayo makakapasok. Nilak nila kasi yung pinto, nakakaya naman. So ito po yung dating simbahan na una. Yan. Ayan po. Ito po yung ruins ng dating Taal, ano? So napakakita naman natin dito na talagang napaka halaga ng ruins na ito sa kasaysayan
ng simbahan ng Taal. Hindi na po natin papasukin yung loob kasi nakalak po eh. Nakakakuha naman tayo ngayon. So dito na lang tayo. At pinalipad na naman natin ang drone. Yung taas kanina, kung makikita ninyo, ayan, yan guys yun. So dito po lang yan. Gustuhin ko sana pampasukin eh, pero try natin. Pasukin po natin ang ruins, ano. Lagyan na natin lakas loob. So ayan guys, pumasok ako. Ito na po yung ruins. Ayan, yung mga pan pa dito. So ito pala yung ginamit dati sa pag-construct ng simbahan, ano, yung mga corals po yung ginamit nila. Kung makikita pa rin nyo dito sa lugar na to, yung corals na siyang ginamit sa pag-construct yan ng simbahan. So ito na po yung mismong simbahan na nag-collapse. Yan, makikita nyo. Ito, dito. Nandito yung cross. Naglagay sila. So siguro nandito yung altar nung panahon, ano, nandito sa taas na to. Yan. At makikita po nyo na yung ginamit talaga ay yung mga corals. Ayan, sa pagkagawa ng simbahan na to. Ito po. At kung makikita ninyo, itong simbahan na to po ay naging kumbaga nung pumutok daw po, ayon sa mga nakausap natin taga rito, nung pumutok daw po yung bulkan, eh maraming tumakbo o dito nagtago para makaiwas sa pagputok ng bulkan. Pero dahil siguro po sa lakas nga, hindi kinaya nung mga ash or may mga bato na kasama, eh nalaba, eh bumagsak po ito at nasira. So kung makikita ninyo, ito na lang po yung labi nung ating simbahan na ngayon. Yan po, makikita ninyo, napakalaki din po ng simbahan na to, na binagsak or pinagiba nung pumutok ang Bulkang Taal noong 15 o 1754, parang ganun po, ano po, according to sa mga nabasa natin sa history. So yan, napakaluwang po niya, mga kapanalig. Ngayon po. Yan. So dito po sa isang wall na to ay makikita ninyo na yung mga nakalagay pa, ayan, ay mga corals, ano po, corals talaga. So yung ginamit nila sa pag-construct ay yung corals na, kasi malapit naman to sa bulkan, o malapit po ito dito sa tinatawag natin ngayon na Taal Lake. Siguro doon sila kumuha nung mga ginamit dito po sa pag-construct ng nasabing simbahan na ito. So ruins na lang po ito ngayon. Sana mapreserba pa para sa mga susunod na henerasyon. So ngayon po, pupunta naman tayo doon sa kabila para puntahan natin yung tabi ng lawa. So tara mga kapanalig. So puntahan naman natin tong ginagawang circumferential road, kung gano'n nakahaba yun natapos. Ang gandang ng tanawin po ngayon dito. Kitang kita mo yung scenic view ng Bulkang Taal at itong Mount Makulot. So ito po ay isang ginawa nilang daan na circumferential road. Ayan, masarap mag jogging dito pagka umaga. Ito guys, oh, ganda ng view, oh. Marami ding naliligo. So ibig sabihin marami pa rin malinis pa, no? Ayun, oh, yung mga nandun naliligo po sila sa tabi ng lawa. So low tide, mababa ngayon yung tubig. Hindi ko
ko lang po alam po, Barangay Abelo. Hindi ko lang po alam, may mga bike na pwede kayong rentahan kapag gusto ninyo na pumunta po dito. Maganda pong pumunta dito pagka umaga, mga kapanalig. Masarap mag-jogging, oh. Ganda, oh. Napakaganda ng scenic view ng mount o ng bundok ng Cuenca, mga kapanalig. Ayan. Masarap pong magmotor o masarap ding mamasyal pagkahapon dito. Ayan, kitang kita mo. So ilang barangay pala ang dadaanan natin dito. Ito, ibang barangay na po yung nakakasakop dito. Ayan, nag-rent sila ng bike and then nagbabike sila dito sa gilid. Maganda, oh. I love Tagudtod. So barangay Tagudtod na papula itong lugar na ito. So binabaybay po natin ngayon ang kahabaan ng ito, I love Maabod na North. So binabaybay po natin itong kahabaan ng ginawa nilang circumferential road dito. At talagang napakaganda po ng view, mga kapanalig. Kitang-kita mo yung mga bundok at kitang-kita mo rin yung mga lawa. At sa ngayon po ay parang mababa yung tubig. Ayan, kung makikita nyo, hindi po abot hanggang dito. Dati umaabot talaga hanggang dyan. So ngayon ay hindi. So yung nasa taas na yun, nakakulay puti, yun po yung pinuntahan natin nung mga nakaraang vlog natin. Doon po sa gilid ng bundok na yan, nandun po yung Imelda's Garden na pinuntahan natin, mga kapanalig. Ayan, yun, sa may gilid na yun ng bundok ng Cuenca. Yun po, yung mga may kulay puti, kung nakikita nyo dito sa video natin na ito ngayon. So mahaba rin pala po itong karsada na ito na papunta po doon sa pinakadulo. So ang atin pong gagawin ngayon ay itutur ko po kayo na mapuntahan natin itong kahabaan nitong daan na to. Madating natin yung dulo, kung ano po yung naro sa dulo. Ayan na po, I love Bancoro. So barangay Bancoro na po ang nakakasakop dito sa lugar na ito. So ito, napakahaba na rin pala ng daan na to, mga kapanalig. And mamaya siguro maghanap tayo ng ibang way na daan pa uwi sa atin, na hindi tayo dadaan doon sa dinaanan natin. Kasi ang tingin ko itong mga ganito may daan palabas. Ayan, katulad nito, may daan palabas dyan, I love sa Imsim. So ito na po ang barangay sa Imsim. At yun, kitang-kita ninyo yung Bulkan Taal po. Ayan, oh, makikita. At ito naman ang bundok ng Cuenca. Ayan, nasa baba pala tayo, mga kapanalig. Ganda ng view. Pinaliparan natin ng drone dun sa may dulo, at nakita natin na napakahaba na nung nagawa rin. Hindi pa lang po pinadadaanan, pero nakita natin na marami na po yung nasamento. Kaya hindi po darating ang mga araw pa, sa mga susunod na mga araw, linggo, ay may posibilidad na ito po ay madaanan na ng lahat, sapagkat marami na pong nasamento. Ang ganda ng view, oh. So sa umaga I suggest maganda pong pumunta dito para at least sariwa yung hangin na malalanghap nyo. Sa gabi rin po sigurado pong malamig dito, hindi naman nag-aalboruto yung bulkan, so pwede nyo puntahan. So sa inyo pong mga kapanalig, naway nagustuhan ninyo yung
bablog natin ngayong araw na ito dito sa bayan ng San Nicolas, Batangas. At naipakita ko sa inyo itong lugar na isang pwedeng puntahan, pasyalan na malapit lang dito rin. Kung Manila o nasa South ka, ay madali lang pong puntahan. So sa inyo pong lahat, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please like and subscribe Kapanalig Motor Rider dun po sa YouTube at sa Facebook. Maraming salamat po sa inyo and God bless you all. Maraming salamat mga kapanalig.